High test. Ito talaga. Hindi ata nila alam kung gusto na masyado. Wala sa ano pa? Sila ano po? Wala maliyo din ako sa magkakapit. Alin? Yung mga kapatid. Legaspi? Alay. Wala yata. Pero baka sa FB Live na lang sila. Yes, nila. Para sa mga Nawala? Kasi umalis ko. Sister Leslie, naririnig po ba ako? Paki-chat na lang po kung naririnig. Naririnig ako sa Skype. Nakikita mo yung share screen ko? Eto. Wala ulit. Kaso yun na lang pag makikinig kayo.
Pero ito sa English. Mga nga po. Paki-monitor na lang po yan. Yung Skype. Sa mga nasa Skype po ba, naririnig po ba yung wawala yung connection? Sa mga nasa Skype po ba, naririnig yung, ay nakikita nyo po yung share screen ko? Paki-chat na lang po kung nakikita nyo po. Elder Matt, paki-chat po kung nakikita yung share screen ko. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At isimula na po tayo ng ating Bible study regarding Canons of Dort, First Head, Article 1. But before that, ating basahin muna ang Romans 9 and then aawit tayo ng isang Psalter, Psalter 266. Romans 9, babasahin natin mula verse 1 hanggang 18. Romans 9 verses 1 hanggang 18. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamagitan ng Espiritu Santo na meron akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. Sapagkat mamagaling ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Sila ay mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat.
Diyos na maluwalhati magpakilanman. Amen. Subalit hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo, sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay kabilang sa Israel. Hindi rin dahil sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang binhi. Sapagkat ito ang salita ng pangako, sa mga ganito ring panahon ay darating ako at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. At hindi lamang iyon, kundi gayon din kay Rebecca nang siya'y naglihi sa pamagitan ng isang lalaki na si Isaac na ating ama. Sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili o election, na hindi sa pamagitan ng mga gawa kundi doon sa tumawag ay sinabi sa kanya ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Gaya na nasusulat, si Jacob ay aking minahal, ngunit si Esau ay aking kinasuklaman. Ano nga ang ating sasabihin? May kawalang katarungan ba sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sinabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan kay Paraon, dahil sa layuning ito ay tinaas kita upang aking maipakita sa pamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay maipahayag sa buong lupa. Kaya nga siya'y may awa sa kanyang maibigan at kanyang pinagmamatigas ang puso ng sino mang kanyang maibigan. Awitin natin ang Psalter 266. Psalter 266. God is King forever, let the nations tremble. Thrown above the cherubim by all the earth adored. He is great in Zion, high above all peoples. Praise Him with fear, for holy is the Lord. Merciful as mighty, He delights in justice, for He reigns in righteousness and rules in equity. Worship and exalt Him, bowing down before Him, perfect in power and holiness is He. Holy men of old, Him alone confided. He forgave their sins, although they felt His chastening rod. In His holy temple, worship and adore Him. Faithful and holy is the Lord our God. Hiniling ko si Deacon Rap ang manalangin sa atin ngayon. Tayo manalangin. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, kayo ang Alpha at Omega, kayo ang may takda ng aming, kayo ang may gumawa, Panginoon, ng aming pananampalataya at kayo din na magtatapos nito. O Diyos namin na nasa lahat ng dako, kami sa oras na ito ay iyong katagpuin. Kami nawa, O Diyos, ay samahan ninyo sa aming pag-aaral at nawa kayo ang aming makita
sa bawat pangaral na ito. Maging ang aming mga inaaral, lalo na ang isa sa mga three forms of unity, ang canons of Dort. Kayo po ang magpaunawa sa amin, Panginoon, bawat nilalaman ito. At alam namin ito ay nakakatulong upang mas makilala namin ang iyong kalooban, ang iyong perpektong mga salita. Nawagabayan niyo po kami sa pagkilos ng banal na Espiritu, na kayo ang nagtuturo, kayo ang papaliwanag ng iyong mga salita sa amin. O Diyos, kayo din ang aming maluwalhati sa oras na ito, at kayo ang magsalita sa aming pastor, kayo ang manguna sa kanya. At maging sa aming mga kapatiran na connect sa Skype at maging sa FB Live, kayo din po ang kumatagpo sa bawat isa sa amin. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa tagpong ito na iyong niloob kami na makarinig muli ng iyong mga salita at bilang paghahanda po namin sa araw ng Sabat. Tawarin nawa kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, nagawa sa inyo, sa aming kapwa. At ito lamang po aming pinapanalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Deacon Rap. Okay. Sa inyong Psalter ay nandiyan ang Canons of Dordrecht sa page, nagsimula yan sa page 56. At mamaya ang ating tatalakayin ay yung head 1, yung first head of doctrine or yung divine predestination, and then yung article 1 under ng first head. Ang Canons of Dordrecht ay pangatlo sa ating three forms of unity dahil nung Synod of Dordrecht, sa Synod of Dort, ay pinagtibay ng Synod of Dort na ang tatanggaping confession ng mga Reformed Church ay yung Belgian Confession of Faith at yung Heidelberg Catechism. Belgian Confession of Faith ay yung very systematic presentation ng truth, yung six dogma ng Reformed doctrine, Reformed faith. And then yung Heidelberg Catechism ay meron siyang personal and warm approach pagdating doon sa ating truth or Reformed faith. At kasama rin sa pinagdesisyonan ng Synod of Dort na kasama sa ating church order ay yung every Sunday, every Sabbath ay ipapaliwanag yung faith natin o yung Heidelberg Catechism. Every Lord's Day ay pinapaliwanag yung every article ng Heidelberg Catechism o yung every Lord's Day ng Heidelberg Catechism. At ang Canons of Dort ang naging isa sa ating Reformed religion o ayon sa ating Reformed religion and tradition. Ang Canons of Dordrecht ay pangatlo sa ating pinagkakaisahan bilang ating doktrinang Reform. Ibig sabihin, Heidelberg Catechism, Belgian Confession of Faith, and Canons of Dordrecht, ito yung tinatawag na three forms of unity. Pag sinabing three forms of unity, meron lamang iisang katotohanan yung tatlong ito, at nagkakaisa ang katotohanan na ito, at meron siyang effect, meron siyang binding effect sa church, na pagkaisahin tayo bilang mga mananampalataya, meron lamang tayong iisang confession na sinasambit. Anything na labas sa ating confession, ang sinabi ng nung kayo ay nangako, nung kayo ay nag-public confession of faith, anything na labag sa ating confession, ang tawag dito ay repugnant o hindi ito katanggap-tanggap sa ating panlasa bilang Reform. Itinatanggi natin ito. Ito ang sabi sa pangalawang tanong ng public confession of faith. Have you resolved by the grace of God to adhere to this doctrine o yung articles of Christian faith and then yung Old and New Testament and pati yung mga paniniwalang Reform, this doctrine to reject all heresies repugnant thereto and to lead a new and godly life. Anything na against sa ating Reformed confession, anything against sa ating Reformed religion and tradition, ang tawag natin dito ay repugnant o kung papalalimin pa natin ay anathema o hindi katanggap-tanggap o kasumpa.
Bilang pag-review sa ating paano ba to? Okay, bilang pag-review, meron lang tayong mga definition of terms na ating dinefine, definition of terms na ating tinalakay nung nakaraan. Ang canons, ang ibig sabihin ng canons ay measuring stick. Ito yung yardstick, yung rule of faith. Kaya siya tinawag na canons of Dordrecht. Ito lang yung sukatan ng ating pananampalataya, lalo na sa usapin ng isang aspeto ng katotohanan, ang ebanghelyo. Okay? And then, ang ibig sabihin ng creeds, yung credo ay sumasampalataya ako. Personally, yun ang ibig sabihin ng creeds. Meron tayong personal confession. Yung three forms of unity ay yung ating personal confession before God and before the Church of God. O sa harapan ng kapulungan ng mga banal, o sa harapan ng Diyos, tayo ay nangangako personally na yung three forms of unity ay ito ang summary ng ating pananampalataya. Kaya sa tinawag na creeds. And na tinatawag din ng ang three forms of unity na symbols. Ang ibig sabihin ng symbols ay sign o flag o watawat. Ito ay distinctiveness ng ating pagiging Reformed Church. Ibig sabihin, para itong watawat na iwinawagayway natin na meron lang siyang certain sign na sa atin lang yun, yung three forms of unity na yun. At sa atin lang, particularly, ang canons of Dordrecht. Dito mo makikilala ang isang Reformed Church. At pangatlo, yung salitang confession. Ang confession ay pumapatungkol sa collective confession ng mga mananampalataya. Yung kanina, yung creeds, yung personal confession mo, yung personal na kapahayagan mo before God o sa harapan ng Diyos o sa harapan ng kapulungan, yung salitang confession naman ay pumapatungkol yon sa kapulungan naman ng mga banal ng church. Collectively. Sabihin, na kino-confess ko yung truth, yun ang ibig sabihin ng confession, but kasama ko ang aking mga kapatid sa pananampalataya, na kino-confess ko yung iisang truth na ito kabilang ang canons of Dordrecht. And then pinahapyawan din natin yung history, ang history niya, yung historical account ng canons of Dort ay nangyari ito nung Synod of Dort noong 1618, 1619. So kung bibilangin natin ay 404, I think, or 405 or 6 ang canons of Dort. Ganoon na siya katagal. Marami na siyang pinagdaanan na test of history, pinagdaanan na controversy, at nananatiling matatag pa rin ang canons of Dordrecht. Nangyari ito sa Netherlands kasi ang Dort ay isang lungsod sa Netherlands. Ang Netherlands ay sa Europe. Kaya nga tayong mga Reform, ang tawag sa atin ay Dutch Reform. Kabilang tayo sa malaking umbrella ng Continental Reform. Ibig sabihin ng Continental Reform ay yung Western Reform. Lahat ng sa Europe. Kasama dyan yung Westminster Confession of Faith, kasama dyan yung Scottish Reform, kasama dyan yung Free Reform, and then yung Genevan Reform, and then so on and so forth, and then tayo, Dutch Reform. At yung occasion bakit nagkaroon ng canons ng Synod of Dordrecht ay bilang sagot sa mga Arminians. Kaya sila tinawag na Arminians kasi tagasunod sila ni Jacobus Arminius. At pagkamatay ni Jacobus Arminius, I think 1609, kung di ako nagkakamali, 1609 siya namatay o 1608, ay nagkaroon ng 1610. 1610, nung 1610 ay nagkaroon ng conference yung mga tagasunod ni Jacobus Arminius. At doon nga nabuo yung 5 opinions of the Remonstrants o yung 5 articles of Arminianism. Isa tong dokumento na kanilang sinulat, 1610. Sinulat nito nung 1610. Ang tawag dito ay yung 5 opinions of the Remonstrants o 5 articles of Arminianism. Okay? So ano ba yung 5 points of the Remonstrants o Arminianism? Una, conditional election. Pangalawa, yung universal atonement. Pangatlo, yung partial depravity. Pang-apat, resistible grace. And panglima, yung fall from grace. Pwede ba magtanong sa inyo? Sino-sino po yung mga nasa Skype? Pwede po bang pakicheck? Ha? Sister Grace. Okay.
Alay ko po na. Ano na? Alay ko na. Sa live. Okay. Sige po. Magtatanong po sana ako kaso isa lang po pala yung nasa Skype. Okay. Yan yung 5 points of remonstrance of Arminianism. So, Deacon Rap, ano ang sagot ng Canons of Dordrecht o ng Synod of Dort sa conditional election? Ano tawag sa atin sa Reform bilang sagot sa conditional election ng mga Arminian? Unconditional election o predestination. Pag sinabing predestination, nandito na yung election at reprobation. Brother EJ, anong sagot natin sa universal atonement ng mga Arminian? Number 4. Oo. Anong sagot natin? Tayong mga Reform. Limited atonement o particular redemption. Yan ang sagot natin. Ang sabi nila, niligtas ng Panginoon, namatay si Kristo para sa lahat, pero ang sagot natin hindi, namatay lamang siya para sa mga elect. Pangatlo, Wian, anong sagot natin sa partial depravity ng mga Arminian? Total depravity or total inability. Okay? Number 4, resistible grace. Anong sagot natin, Warren? Irresistible grace o effectual calling. Number 5, Dayan, anong sagot natin sa fall from grace? Preservation or perseverance of the saints. Salamat po. Yan yung sagot ng Canons of Dordrecht, yung tinatawag natin na 5 points of Calvinism. And again, pinagdiinan natin last meeting natin, ang 5 points of Calvinism ay hindi tayo nahihiya na ito ay ang gospel. Calvinism is the gospel. Yung historical Calvinism. Pag sinabi natin historical Calvinism, kung ano sinasabi ng Canons of Dordrecht. Marami ng Calvinism ngayon. Merong 4-pointer Calvinism o yung Amyraldianism. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay namatay lamang sa mga elect. Ang sabi nila, merong unconditional election, total depravity, irresistible grace, perseverance of the saints. Pero pagdating sa atonement, it is available to all. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Okay? Ang tawag doon ay 4-point Calvinism o Amyraldianism. And then merong iba, 5-point Calvinism sila. Pero pagdating sa mga paliwanag, kunyari sa total depravity, meron silang common grace. Pagdating sa irresistible grace, meron silang pre-offer of the gospel. Pag sinabing pre-offer of the gospel, pagdating sa pangangaral, elect man o reprobate, ang nais daw ng Panginoon ay maligtas pati yung mga reprobate. Kasi sincerely, ino-offer niya si Kristo habang nangangaral ang pastor, at sincerely, sinasabi niya sa mga reprobate, pati sa mga elect, gusto kitang maligtas. So marami silang inconsistency ngayon sa Calvinism. Pero tayo, tinatawag natin ang ating mga sarili bilang classical Calvinism. Okay? Ang Calvinism ay gospel. Yun yung pinagdidiinan natin nandyan sa slide. Pinaninindigan natin na ang katotohanan na nakasaad sa Canons of Dordrecht ay ang buod ng Ebanghelyo. Ang election ay Ebanghelyo. Ang limited atonement ay Ebanghelyo. Yan yung pinakagitna, yung limited atonement. Irresistible grace ay isang Ebanghelyo. Ito ay bahagi ng Ebanghelyo. Perseverance of the saints ay Ebanghelyo. And so on and so forth. At ang central truth ng Calvinism, ang central truth ng Canons of Dordrecht ay yung sovereignty of God. Yung sinabi na tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints, lahat ng ito, ang sentro nito ay yung sovereignty of God. Kumbaga pa, kung idadagdag mo siya sa pinakahuli, tulips, yung absolute sovereignty of God. Siya ang soberano sa lahat. Pag sinabing soberano, meron siyang absolute na freedom na gawin ang gusto niyang gawin. Binasa natin kanina, di ba? Balikan natin yung chapter 9 verse 18 ng Romans. Chapter 9 verse 18 ng Romans. Kaya nga siya may awa sa kanyang maibigan. Pag sinabing maibigan, ito ay puwapatungkol sa eternal counsel ng Panginoon
o yung walang hanggang panukala ng Panginoon kung anong gagawin niya sa kasaysayan, kung paano siya makikitungo sa tao at kung anong gagawin niya sa langit at lupa. At hindi lang yun, inalimbawa pa ni Pablo ang tao sa isang palayok para tayong sisidlan na ang merong control sa atin at merong soul prerogative o will o kalooban, yung meron siyang natatanging desisyon para sa atin na hindi mo kayang salangsangin, hindi mo kayang salungatin at hindi mo pwede siyang tanungin bakit niya ginawa yung isang bagay na yun, ay yung pater, yung sovereign pater o yung magpapalayok, yung gumawa ng palayok. Siya yung merong sovereign control sa lahat ng bagay. Tayo ay sisidlan lamang. Tayo ay palayok lamang. Nagaling tayo sa putik at hinubog ng Panginoon. At ang Diyos ang siyang magde-determine. Siya ang magde-decide kung tayo ay gagawin niya para sa kaluwalhatian, yun ang sabi ni Pablo, o para sa pagkawasak o pagkapahamak. Kaya nga sabi dito sa verse 18, kaya nga siya may awa sa kanyang maibigan at kanyang pinagmamatigas ang puso ng sino mang kanyang maibigan. Absolute sovereign ang Panginoon pagdating sa usapin ng salvation. At hindi lang yun, pinakita niya ang kanyang sovereignty nung ginawa niya ang langit at lupa. At nasa kanya rin ng buong autoridad at buong kalayaan kung paano niya ina-uphold at ginogovern, kung paano niya pinapanatili at pinamamahalaan ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Solely o sa pamagitan lamang ng kanyang kalooban ay napapanatili ang lahat ng bagay. Tayo na isang Reformed Church ay Calvinist at hindi natin ikinakahiya na sabihin sa ating mga kaibigan, sabihin sa ating mga kapatid, sabihin sa ating mga kamag-anak, sabihin maging sa mga kapitbahay natin na tayo ay mga Calvinist. At sinabi nga natin noong nakaraan, ang nagsabi lang, nagbigay sa atin ng title o label na tayo ay mga Calvinist, ay yung mga kaaway din natin, yung mga Arminian. Kasi paratangan tayo na tayo ay tagasunod lang ni John Calvin. Pero for the sake of distinctiveness, for the sake na magkaroon tayo ng kaibahan sa ibang relihiyon, yung ating ebanghelyo, tinanggap na rin natin yung pagiging Calvinist. Ang sabi natin, oo, tayo ay mga Calvinist at ang ating ebanghelyo ay iba sa ebanghelyo ng iba at hindi namin kinakahiya na kami ay mga Calvinist. Para yung salitang Kristiyano. Ang salitang Kristiyano ay ibinigay lang sa atin ng mga kaaway ni Kristo, ng mga hindi mananampalataya. Pero tinanggap na rin natin ang pagiging Kristiyano. Kaya tayo tinawag ng mga Kristiyano kasi ang tingin nila sa mga naniniwala kay Kristo ay mga tagasunod lang Kristo, kaya tayo tinawag ng mga Kristiyano. Pero for the sake of distinctiveness, for the sake of antithesis, for the sake na tayo ay magkaroon ng kaibahan sa ibang relihiyon, sabi natin, hindi namin kinakahiya na kami ay mga Kristiyano. Okay? Ito yung tulip, yung canons of Dordrecht. Una, yung total depravity ay yung head 3 and 4. Ang head 3 and 4 ay nasa page 67 ng Psalter sa likuran. And then yung unconditional election ay yung head 1 sa page 57, yung head 1, first head of doctrine. And then yung limited atonement ay yung head 2. Ang head 2 naman ay nasa page 63. And then yung irresistible grace ay kasama doon, pinagsama na yung total depravity at irresistible grace sa heads 3 and 4. Again, yung heads 3 and 4 ay nasa page 67. And then yung perseverance of the saints, yung panglima, yung head 5 ay nasa page 73. Kagaya nga ng request ko noong nakaraan, habang tayo ay nag-aaral ng Canons of Dordrecht, baka pwedeng basahin ninyo yung sa likuran ng Psalter. Maganda na pinagbubulay-bulayan nyo rin ang ating confession at maging familiar kayo sa kung ano ang ating confession o sinasambit. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay Reformed. Hindi natin naunawaan kung ano sinasabi ng Reform. Hindi natin pwedeng i-confess na tayo ay Reformed Protestant, pero hindi natin alam kung anong distinctive ng Reformed Protestant. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay mga Calvinist, pero hindi natin alam ang Canons of Dordrecht. Ang alam lang natin yung tulip,
yung pangalan. Pero hindi natin alam kung ano yung talagang in and out ng ating canons of Dort na isa sa ating three forms of nudity. Kaya again, hinihikayat ko kayo na basahin ang canons of Dordrecht kung wala kayong ginagawa. Kasi maganda rin yan na habang nagsasalita ako, ay meron din kayong naaalala sa mga napag-aralan nyo personally habang habang wala pa tayong meeting. And then yung contents, yung first head of doctrine, tinawag itong divine predestination o about divine predestination. And then second head of doctrine ay yung the death of Christ and the redemption of men thereby, o yung limited atonement. And then third and fourth heads of doctrine ay yung of the corruption, or about the corruption of men, total depravity, his conversion to God, and the manner thereof. And then yung fifth head, yung panglima, ay about sa perseverance of the saints. So pumunta ngayon tayo sa introduction natin sa Article 1. Ano bang sinasabi ng mga remonstrant? Ano bang sinasabi ng mga Arminian? By the way, ang ibig sabihin ng remonstrants, yung noun, hindi yung remonstrant. Yung remonstrant ay tao, yung remonstrants ay yung noun. Ang ibig sabihin ng remonstrants ay aggrieve o meron silang gustong pagbabago. Meron silang na-offend sila at gusto nila ng pagbabago. Yun ang ibig sabihin. Meron silang protest na iniakyat nila sa synod. At kagaya nga sinabi natin nakaraan, sa Netherlands, noong 17th century, ay masyadong magkadikit ang government at ang church. Ang mga Arminian, malapit sa politika. Ang governor ang general governor o general secretary ng Netherlands ang nagbibigay ng minister sa isang church. Siya yung nag-a-assign ng isang minister at siya rin yung nagpapasweldo sa minister na yun. Maging sa mga university at seminary, yung government din ang naglalagay ng pastor kung sinong pwedeng maging seminary professor or teacher sa isang college. Kasi nga, ang nagkokontrol sa religion nun ay yung politika o yung government ng Netherlands. At ang mga remonstrant o yung mga nagpo-protest against the Reformed faith o yung mga Arminian, tagasunod ni Jacobus Arminius, ay malapit sila sa government. Actually, meron silang katuruan na ang gusto nila, merong pamamahala pa rin ng government sa church. Although autonomous ang church, pero ang church ay nasa ilalim pa rin ng government o ng state. Okay? Ano bang sinasabi ng mga remonstrant? Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Ang sinasabi nila is, ang tao ay may ambag sa kaligtasan. Makikita mo naman yun sa unang article pa lang ng kanilang opinion, di ba? Conditional election. Pag sinabi mong conditional, merong dapat gawin ang tao. Pag sinabi mong conditional, para yung kontrata na merong ka dapat gagawin doon sa contract na yon para ma-ratify yung contract, para mapagtibay yung contract at hindi ito mapawalang visa. Once na hindi ka sumunod sa kontrata, mapapawalang visa ito. Kaya siya tinawag na terms and conditions. At yun ang gustong palabasin ngayon ng mga remonstrant o ng mga Arminian, na ang kaligtasan ay hindi solong gawa ng Diyos, ang kaligtasan ay nasa kamay din ng tao. Kasi sabi nila, isang kahigpitan o isang kalupitan para sa Diyos na hindi man lamang bigyan ng kakaunting kapangyarihan ng tao para mag-decide para sa kanyang kaligtasan. Saka para sa ating mga tao, mahirap magkaroon ng assurance kung hindi mo hawak ang kaligtasan mo. Paano ka magkakaroon ng assurance kung wala ka man lamang gagawin? Kasi tayo mga tao, mainipin tayo. Ang kalikasan natin ay mainipin. Gusto natin laging may ginagawa. Gusto natin, ang kalikasan natin, simula nung tayo nahulog sa pagkakasala, ang kalikasan natin ay magbungkal ng lupa. Ang ibig sabihin ng magbungkal ng lupa, ang kalikasan natin ay magtrabaho ng magtrabaho. Kaya minsan, tayong mga reform, kung hindi man madalas, at ito yung nakakalungkot na side ng ating spiritual battle,
as Christians. Minsan iniisip natin na pag gumagawa tayo ng mabuti, ay pinagpapala tayo ng Panginoon. Or kapag gumagawa tayo ng mabuti, yung ginawa nating kasalanan kanina ay minsan iniisip natin na ito ay natatakpan sa harapan ng Diyos. Na parang nakakabawi ka sa Panginoon. O di naman kaya, pag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, iniisip mo na meron itong kapalit. O kapag malaki naman ang kasalanan mo, iniisip mo na pinabayaan ka ng Panginoon o iniwan ka ng Panginoon. Elect ba talaga ako? Kasi nga, ang nature natin ay magtrabaho na magtrabaho at yung sukatan ng ating assurance ay laging naroon sa standard kung paano tayo magtatrabaho. Yung quality ng trabaho natin, yung effect ng trabaho natin, kung gaano karaming pawis ang binuhos mo para sa trabaho yun, doon natin sinusukat ang ating katiyakan, comfort o assurance. Pero kasalanan yun. Kasalanan yun kasi labag yun sa ebanghelyo natin. Pag sinabing yun ay labag sa ebanghelyo natin, yun ay hindi biblikal at yun ay kinasusuklaman ng Diyos. Kasi nga, ang mga kalaban ng ebanghelyo, ang lagi nilang sigaw, Diyos at tao. Yun lagi nilang sigaw. Kinakailangan ang Diyos at ang tao ay merong cooperation sa isa't isa. Ano sabi ng mga remonstrant? Na ang Diyos ay titignan ang tao bilang katuwang sa gawain ng kaligtasan. So, hindi tayo tinitignan ng Diyos bilang kanyang creation. Bagamat totoo yun, sinasabi ng mga Arminian. Pero tinitignan niya ang tao bilang creaturely helper or aid. Hindi magagawa ng Panginoon na pagpalain ng isang bansa malibang merong mga nakaupong mga mababait sa gobyerno. Hindi niya magagawang pagpalain ng isang church malibang nagsisikap ang mga member. Hindi niya magagawang iligtas yung mga gusto niyang iligtas malibang tumanggap muna sila kay Kristo. Anong resulta nun? Sino ngayon ang soberano? Kasi ang mga remonstrant, sila ay mga reform. Yun nga lang, kanilang pagiging reform ay tumalikod na sila sa ebanghelyo. Pero kung titignan mo sila generally, sila ay reform. Kasi sila ay Dutch reform. Sila ay lumaking mga reform at galing sila sa Dutch Reformation. Hindi nila nakakalimutan na ang Diyos ay soberano. Alam nila na ang Diyos ay soberano. Pero pag tinanong mo sila tungkol sa kaligtasan, sino ngayon ang soberano? Sasabihin nila ang Diyos. Pero, kapag ang isang doktrina gumamit na ng salitang pero o ngunit, kabahan ka na. Ibig sabihin, wala doon ang ebanghelyo ng Panginoon. Parang ganito. Ang Diyos ay soberano sa kaligtasan, pero kailangan ko siyang tanggapin. Ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, kabilang ang kaligtasan at pagpapala. Pero, kailangan muna akong sumampalataya at magsisi ng kasalanan ko bago siya mag-take effect. Kapag ganun ang tinuturo ng isang iglesia, kabahan ka na. Kapag sinaysay nila o sinambit nila yung objective truth ng ebanghelyo at dinagdagan nila ito ng conjunction na pero, nagbigay sila ng sharp distinction, naglagay sila ng sharp contrast between dun sa objective truth na sinabi nila, soberano ang Diyos, at bibigyan nila ito ng kaibahan. Pero, in the end, pero. Kalupitan daw kasi kung iilan lang ang pipiliin at ang iba itatakwil, yun ang sigaw ng mga Arminian. Ayaw nila sa doktrina ng election. Kaya ngayon yung first article nila eh. Ayaw nila sa doktrina ng election na iilan lang ang maliligtas at yung marami ay mapapahamak. Ayaw nila doon. Yun naman talaga ang ayaw sa atin ng mga iba, di ba? Ng mga born again, saka ng ibang religion. Pag sinabi, iilan lang ang maliligtas sa inyo. Ganoon naman talaga ang ginawa ng Panginoon, di ba? Ang pinili niya lang, Israel. Hindi ang mga Amonita, hindi ang mga taga-Babylonia, hindi ang mga taga-Ehipto. Ang pinili niya ang Israel. Kanino itinatag? Sabi ni Pablo, di ba? Itinatag sa Israel yung mga tipan, yung mga pangako, at sa kanila ipaitanganak si Kristo. Sabi ni
Sabi ni Pablo, kumbaga, naninibog ho siya na marami siyang mga kapatid sa laman na hindi maliligtas, gayong nasa kanila ang lahat ng privilege, kautusan, mga pangako, si Kristo sa kanila ipinanganak. Anong problema ngayon kung ang Panginoon ay ililigtas lamang ang iilan? Yun yung picture na binigay sa atin ng Panginoon kahit wala pa yung New Testament. Ang Israel lang ang kanyang ililigtas noon at ang kanyang pagpapala ay nakakonsentrate lamang doon sa Israel. Bagamat merong mga ilan-ilan ng mga hintil na nililigtas ng Panginoon, kagaya ni Tamar, kagaya nila Ruth, and so on and so forth, nila Rahab na mga hindi na mga Israelita, pero inililigtas ng Panginoon, yun ay picture na ang kaligtasan ng Panginoon ay para sa lahat ng lahi. Hindi para sa lahat ng tao, para sa iba't ibang anyo o sa iba't ibang estado ng tao o iba't ibang uri ng tao kagaya ng mga Hudyo at mga Hintil. Pero ordinarily, ang Diyos ay naikitungo lamang ng merong biyaya sa mga nasa Israel. So yun ang sinasabi ng mga remonstrant. Ayaw nila sa election, unfair ang Diyos kung ilan lang ang pipiliin, ilan lang ang maliligtas at ang iba ay itatakwil. At sinasabi nila ang tao ay dapat merong ambag sa kaligtasan, na ang Diyos ay tinitignan ng tao bilang katuwang sa kaligtasan, bilang nakikipag-cooperate sa Diyos. Pero ano sinasabi ng Scripture? Di ko na pakibasa yung Jonah chapter 2 verse 9. Jonah chapter 2 verse 9. Ano man sinasabi ng Diyos patungkol sa kaligtasan? Ano sinasabi ng Scripture? Jonah 2:9. Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo, kung may tingin na kasalanan, aking tutuparin ang aking ang pagliligtas ay wala sa Panginoon. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. Okay na? Meron na. Okay. Sister Dayan, Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Pakilakas lang po para marinig sa live. Sabi lahat ay nagigaya mo ito at ang lahat namin natuliran ay para marulitas sa atin. Kaming lahat ay nalalatang gaya ng dahon at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang namin. Kahit daw yung mga mabubuting gawa na meron ng tao, ang tingin ng Diyos doon ay maruming basahan. At ang maruming basahan ay yung tela na binabalot sa mga ketongin. Maalingasaw, malansa, marumi. Yun ibig sabihin na yung tinitingnan natin na mga mabubuting gawa natin, yun ang tingin ng Panginoon sa mga yun. Yun ay maruming basahan. So paano nakipagtulungan ng tao sa Diyos? Kung maging yung mga good works niya ay wala rin mapalang saysay sa harapan ng Diyos. EJ, Acts 4 verse 12. Pakilakas lang po. Acts 4 verse 12. Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Okay. Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. At ang pangalan yun ay Jesus, Jesucristo na ating Panginoon. Wala kang makikita sa silong ng langit na sinabi na ang makikita mo sa silong ng langit ay ang pangalan ng tao. Na kumbaga makikita mo yung pangalan mo, yun ang aking kaligtasan, yung sarili ko. Walang sinabing ganun, di ba? Ang kaligtasan natin ay na kay Kristo kasi siya lamang ipinahayag sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng marami. Ephesians 2 verse 8 hanggang 9, ito yung pinakamalinaw na ang kaligtasan ay solong gawa lamang ng Diyos. Ephesians 2 verse 8 hanggang 9. Pagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag pagmarami. Explicitly, sinabi ni Pablo, hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino man sa inyo ang makapagmalaki. Dahil ang tendency natin, kapag tayo ay merong ambag, meron tayong pride. Meron tayong something to be proud of.
lagi tayong merong pinagmamalaki sa Panginoon o sa harapan ng marami. Kasi nga, ang pagpunta sa langit ay pabaitan. Kapag mas marami kang ginawa, mas marami kang ticket papunta sa langit. And then ako na sa John 6:44, walang taong makakalapit sa akin, si Kristo ang nagsasalita dito, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ano yung idea ng lahat ng verse na ito? Anyone? Ano yung idea sa lahat ng verse na ito? EJ? Ano sa tingin mo? Sa lahat ng binasa nating verse, ano yung central truth na tinuturo ng Scripture? Wala pong kayaan yung tao. Okay? Yun yung implication ng tao ay walang kakayanan. Dayan? Wala pong maiaambag ang tao. Walang maiambag. Another implication. Warren? May isa lamang makapagliligtas. Deacon Raf? Sa Diyos lamang ang kaligtasan. Vian? Sa Diyos lamang ang kaligtasan. Salvation is of the Lord alone. Yun yung central truth na itinuturo sa atin ng Scripture. At nakita nyo, kumuha ako ng mga verse sa Old Testament and sa New Testament para Para sabihin na yung buong Bible, yung buong Scripture, iisa lang ang sigaw ng buong Scripture. Salvation is of the Lord alone. Ang kaligtasan ay sa Panginoon lamang. In kontra sa sinasabi ng mga Arminian o ng mga Remonstrant. Ano bang sinasabi ng mga Remonstrant? Dahil ang pag-aaralan natin ay yung Article 1. At ang Article 1 ay bilang sagot sa Article 1 ng Remonstrant. Merong 18 articles ang Canons of Dort sa first head. At yung buong 18 articles na yun ay bilang sagot lang sa Article 1 ng Remonstrant. Okay? Pero nung 1618, November 16, I think, November 16, 1618, ay tinawag ang mga Armenian sa Synod of Dordrecht at pinagpaliwanag sila sa bawat isang article na nilagay nila. At meron silang paliwanag sa Article 1 na yan. At mas naging maliwanag sa mga Reformed kung ano talagang ibig sabihin ng mga Remonstrant o ng mga Armenian patungkol sa Article 1. Kaya naging napakahaba ng canons ng head 1 ng first head of doctrine ng Canons of Dort, 18 articles para lamang sa Article 1 na ito. Kasi ang konteksto nito, narinig na nila yung paliwanag ng mga Remonstrant, narinig na nila yung mga Armenian kung anong paliwanag nila sa Article 1 na yan, at doon sila gumawa ng response o ng tugon patungkol sa Article 1 na yan. At ito, tinranslate ko ito sa Tagalog. Ito ang sabi ng mga Armenian sa Article 1, yung 5 Armenian articles. Na ang Diyos sa pamagitan ng walang hanggan at di nababagong panukala na kay Hesukristo na kanyang anak, ay ipinasya bago pa ang saligan ng sanlibutan na iligtas sila na kay Kristo. Sila na mula sa nagkasalang sangkatauhan o fallen humanity, alang-alang kay Kristo, at sila sa pamagitan ni Kristo, sa pamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo, ay sasampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo at mananatili sa pananampalataya at sa pagsunod hanggang sa huli. At sa kabilang banda, kanyang iiwan sa kasalanan at sa ilalim ng puot ang mga masuwayin at mga hindi sumasampalataya at sila hatulan bilang sila ay hiwalay kay Kristo. Ayon sa banal na ebanghelyo sa Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya at mula pa sa ibang mga sitas ng kasulatan. Anong masasabi mo sa Article 1, Deacon Raf? Anong masasabi mo sa Article 1? May nakikita ba kayong mali? Wian, Dayan, EJ, may nakikita ba kayong mali sa Article 1? Sa mga nasa Skype, meron po ba kayong nakikitang mali na kinonfess ng mga Remonstrant
o ng mga Armenian sa Article 1? At the outset, parang walang mali, no? Kasi binanggit ang Eternal Council, binanggit yung election, binanggit ang reprobation, binanggit na ililigtas ng Panginoon yung mga na kay Kristo, di ba? Binanggit sila. Lapit mo na lang. I hope naririnig po ako sa FB po ngayon, sa FB Live. Paki-check na lang po kung naririnig ko sa FB Live. Okay? Ano ba sinasabi ng Article 16 ng Belgian Confession of Faith? Pakinggan ninyo at pwede nyo basahin dyan sa screen. Sumasampalataya kami na lahat ng salinlahi ni Adan, sila na nahulog sa pagkapahamak at pagkawasak dahil sa kasalanan ng ating mga unang magulang. Ipinakita ngayon ng Diyos ang kanyang sarili kung ano siya. Ibig sabihin, siya'y mahabagin at makatarungan. Mahabagin bilang iniligtas at pinanatili niya mula sa pagkapahamak na ito lahat ng kanyang mga hinirang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayon sa kanyang walang hanggan at di nababagong kapasyahan. Ayon lamang sa kanyang kabutihang loob nang hindi tinitignan ang kanilang mga gawa. At bilang makatarungan ng kanyang iwan ng iba sa pagkahulog at pagkapahamak kung saan nila inilagay ang kanilang mga sarili. Nakita ninyo kung ano yung sinasabi ng Article 16? Ang sinasabi ng Article 16 ay yung election and reprobation. Ang sinasabi ng Article 16 ay meron lamang mga hinirang ang Panginoon na pinapanatili ang Diyos na huwag silang mapahamak at hinirang sila ng Diyos para sa kanyang sarili. Ibig sabihin sila ay binanal, ibinungkod ng Panginoon para sa kanyang sarili. At ayaw ito ng mga remonstrant. Gusto nilang i-revise yung Article 16 ng Belgian Confession of Faith. Kasi bilang pagpapaliwanag nila sa kanilang Article 1, dun sa 5 points article, o sa 5 articles ng Arminianism, kapag pinapaliwanag nila yung Article 1 nila, ang sabi nila, hindi totoo. Na ang Diyos ay merong hinirang
na iilan lang para sa kaligtasan. Kung babalikan natin yung Article 1 ng Arminianism, nakita nyo kung saan tumutukoy yung Article 1? Kung ano yung focus ng Article 1? Ang focus ng Article 1, tao. Kung siya ay sasampalataya at mananatili sa pagsunod, nakita nyo? Halos hindi natin nakilala, di ba? Kasi katulad ng Article 16, binanggit din ng Article 16 yung eternal and immutable counsel of God. At yun din ang binanggit ng Article 1 ng mga Arminian. Yung walang hanggang kapasyahan ng Diyos at di nababagong kapasyahan ng Diyos. Pero kung titignan mo yung Article 1 nila, kung pwede ko lang i-highlight, sabi, sila nasasampalataya sa anak na si Jesucristo at mananatili sa pananampalataya at ano? At sa pagsunod hanggang sa huli. Ang focus ng Article 1 ng mga Arminian ay ang tao. Kasi nga ang sigaw nila, may magagawa ang tao. Merong contribution ng tao, merong ambag ang tao sa kaligtasan, lalo na sa election. Kaya nga yung first article nila, ang tawag nila dyan, ay conditional election. Okay? Meron po bang tanong? Okay, let's proceed. Anong gusto sabihin ngayon ng mga remonstrant? Gusto nilang sabihin na ang paghihirang ng Diyos ay nakatingin sa kung ano ang gagawin ng tao. Ang gustong sabihin ng mga remonstrant, nung nag-elect ang Panginoon sa walang hanggan, tumingin ang Diyos sa kasaysayan dahil siya rin ang may akda ng kasaysayan. At ang ginawa ng Diyos, nakita niya si EJ na sasampalataya. Ang sabi niya, elect ko yan. In-elect niya ngayon si EJ kasi nakita niya si EJ na sasampalataya. Nakita niya si Warren na hindi nagpatuloy at hindi sumunod sa kanyang kautusan. Hindi sumampalataya. Sabi niya, okay yan, i-reprobate ko yan, kasama yan sa mga reprobate. Ibig sabihin, nung nag-elect ang Panginoon, ang sabi ng mga remonstrant, nakita ko ang sinong sasampalataya at yun yung ginawa kong elect. Sino ang hindi sasampalataya at yun ang ginawa kong reprobate. Ang Diyos ay nakatingin sa tao. Pero sa ating reform, ang Diyos ay nakatingin lamang sa kanyang sarili. Hindi siya nakatingin sa kanino pa mang tao. Basahin natin yung Romans 9 para mas lalo ninyong maunawaan. Romans 9 Romans 9 verse 11. Okay? Nasabi sa Romans 9 verse 11, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili. Hindi pa pinapanganak sila Jacob at Esau. Pero sabi na ng Panginoon, iniibig ko si Jacob, kinasusuklaman ko si Esau. Walang nakita ang Panginoon kay Jacob para piliin niya si Jacob. Kasi bakit? Ang election ay unconditional. Nakatingin lagi ang Diyos sa kanyang sarili. At mas mainam yung sinasabi ng Ephesians 1:4, tayo ay hinirang ng Panginoon alang-alang kay Jesucristo. Ibig sabihin, ang Diyos ay nakatingin pa rin sa kanyang sarili. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Yun ang sinasabi ng mga remonstrant. Kung nakita ka ng Diyos na ikaw ay sasampalataya at mananatili, ikaw ngayon ay pinili para maligtas. Kung nakita ka ng Diyos na hindi ka sasampalataya at magiging suwail ka, ang tawag ngayon sa iyo ay reprobate. At ito ay ayon sa walang hanggang kapasyahan ng Diyos o yung eternal counsel. Ano yung significant lie na tinuturo ng mga remonstrant o ng mga Arminian? Conditional predestination. Hindi lamang election, kundi predestination. Ibig sabihin ito, conditional ang election, conditional din pati ang reprobation. Pero sa ating mga reform, unconditional ang election, unconditional din ang reprobation. Kasi sabi sa chapter 9 verse 18, kinahabagan ng Diyos ang sino lamang niyang gustong akabagan at pinagmamatigas niya ang nais niya lamang mapagmatigas niya.
So pumunta tayo sa head 1 o ang tinatawag na divine predestination, yung head 1 ng Canons of Dordrecht. Since sa predestination agad ang atake ng remonstrant ng mga Armenian, dito ngayon nagsimula ang Synod of Dort. Ganito ngayon sila, ayon sa pattern na ginawa ng mga remonstrant o ng mga Armenian, ganito rin sila sasagot sa mga doktrina. Nagsimula sila sa predestination, unang inatake ng mga Armenian ng predestination, sasagot ngayon ng Canons of Dordrecht dun sa head 1, na ang head 1 ay about sa predestination. Ang head 1, ang pinakamahabang pagpapaliwanag ng synod bilang tugon sa bawat artikulo ng Arminianism. Sa 5 heads of doctrine ng Canons of Dort, yung head 1 ang pinaka mahaba. Kasi, kapag titignan mo yung controversy na yan ay generally umiikot sa predestination. Malinaw ang pagpapaliwanag ng doktrina ng predestination. At ang purpose kung bakit malinaw ito, upang patahimikin ng mga heretiko at ang mga Arminian. At pangalawa, upang tayo ng mga mananampalataya ay merong malinaw na tinitindigan kung ano ba talaga ang paniniwala natin sa predestination. Kaya, mga kapatid, kung hanggang ngayon hindi pa natin naunawaan ng predestination, kailangan natin maunawaan ito kasi naging simple yung pagpapaliwanag ng Canons of Dort. Isang kaiiyan sa atin bilang Reform na kahit yung pangunahin natin doktrina ng predestination ay hanggang ngayon ay nalilito pa tayo. Hindi ka na dapat nalilito kung mahal ba talaga ng Diyos ang lahat ng tao at kung pinagpapala niya ba talaga ang lahat ng tao. Hanggang ngayon ba meron pang nalilito sa inyo? Kung ang Diyos ba ay minamahal niya ang lahat ng tao? Meron pa rin bang nalilito sa inyo? Kung ang Diyos ba ay pinagpapala niya ang lahat ng tao? Hindi ka na dapat nalilito sa mga ganung doktrina kasi malinaw na ang pagpapaliwanag ng Canons of Dordrecht. At ito ang sabi ng Article 1. Ito ang sagot nila dun sa Article 1 ng Arminianism. At marami pang mga artikulo. Bilang ang lahat ng tao ay nagkasala sa katauhan ni Adan, sila ngayon ay nasa ilalim ng sumpa at nararapat sa walang hanggang kamatayan, hindi magiging makatarungan ang Diyos kung iiwan niya sila upang mapalhamak at dalhin sila sa kahatulan dahil sa kanilang mga kasalanan. Ayon sa mga salita ng apostol sa Romans 3:19, upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. At sa talatang 23, yabang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang punto ng head 1, ang punto ng Article 1 dun sa head 1 ng Canons of Dordrecht ay sinasalungat nito ang Arminianism. Kasi ang sabi ng Arminianism, merong magagawa ang tao sa kaligtasan at meron akong free will, na pwedeng pagbasehan ng Panginoon kung ililigtas niya ako o hindi. Alam niyo kung saan nagsimula yung Article 1? Ang ganda ng simula ng Article 1, di ba? Bilang ang lahat ng tao ay nagkasala sa katauhan ni Adan, sila ngayon ay nasa ilalim ng sumpa at nararapat sa walang hanggang kamatayan. Anong ginawa ng Article 1? Ibinaba ang tao at hinubaran ng tao. At sabi niya, anong sinasabi mo na meron kang magagawa sa kaligtasan mo? Ay pawang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung lahat tayo ay sa katauhan ni Adan ay nagkasala, ang ibig sabihin, ang reality ng kasalanan, ang reality ng kamatayan ay pangkalahatan o universal. Kahit ang mga bata sa sinapupunan, kahit yung mga hindi pa ipinapanganak, once na sila ay nasa sinapupunan ng kanilang mga ina, sila ngayon ay tatawagin ng mga makasalanan. Nawala ang sound? Nawala na. Okay. Yun ang sabi ng Article 1 ng Head 1 ng Canons of Dordrecht. At sabi ng Canons of Dordrecht,
dahil tayo ay makasalanan at pare-paras tayong karapat-dapat sa sumpa at sa kapahamakan, ang sabi, hindi ngayon injustice o hindi kawalan ng katarungan para sa Diyos kung ipapahamak ka ng Diyos. Kasi ang sabi nga ng mga Armenian, bakit yung iilan lang ang maliligtas? Bakit yung marami hindi maliligtas? Unfair, sabi ng mga Armenian. Kasi nakatingin sila, konti lang ang kinahabagan ng Diyos. At nakatingin sila sa reprobation. Ang sabi nila, injustice sa Panginoon. Kawalang katarungan sa Panginoon na merong mga mapapahamak ayon sa kanyang walang hanggang panukala. Pero sabi ng Canons of Dordrecht, kung iwan man tayo ng Panginoon sa kapahamakan, hindi nagkakasala ang Diyos. Kasi una't higit sa lahat, pare-pares tayong makasalanan. Dapat ang naging tanong mo, nung narinig mo sa Ebanghelyo, kinahabagan ko si Jacob at kinasuklaman ko si Iso, dapat ang tanong mo agad ay hindi, bakit niya kinasuklaman si Iso? Hindi pa nga pinapanganak, hindi pa nakagawa ng tama at mali si Iso, bakit niya kinakutan si Iso? Dapat hindi ganun agad ang tanong mo. Kung alam mo talaga yung nature mo bilang tao, hindi dapat ganun ang tanong mo. Ang tanong mo, bakit may kinahabagan ng Diyos? Yun ang idea ng Article 1. Walang sino man sa atin ang karapat-dapat na kahabagan ng Diyos. Lahat tayo ay dapat mapahamak. Lahat tayo ay dapat nasa kahatulan ng kasalanan, kahatulan ng kamatayan. Walang sino man sa atin ang dapat kahabagan ng Diyos. Napakaganda ng sagot ng Article 1, hindi ba? Samantalang ang Article 1 ng mga remonstrant, ng mga Armenian, laging tao, merong gagawin ng tao, merong tinignan ng tao sa Diyos, merong tinignan ng Diyos sa tao, kaya siya naligtas, kaya siya pinili. Pero ang sagot ng Article 1, wala. Wala kang karapatan na tignan ka ng Diyos at walang anumang mabuti sa iyo na titignan ng Diyos para pagbasihan niya ng kanyang pagpapasya, ng kanyang election, ng kanyang reprobation. Kasi lahat tayo ay nagkasala at dapat lahat tayo ay mapahamak. Isang kamanghamanghang bagay ang sabi sa atin ng Article 16 ng Belgian Confession of Faith, na ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng kahabagan at ng katarungan. Ipinakilala niya na siya ay mahabagin nung kahit papaano merong iilan na naligtas. Kahit papaano, magpasalamat na lang tayo mga minamahal na kahit papaano ay merong mga iilan na naligtas. Huwag na tayong magreklamo. Bakit ang lahat ng tao ay hindi naligtas? At huwag ka rin itong dalhin sa pagmamalaki na ibagaman ikaw ay kasama sa mga iilan at binigyan ka ng katiyakan ng Panginoon na ikaw ay kasama sa mga iilan na hinirang ng Panginoon, ay magkaroon ka ng pagmamalaki sa iyong sarili. Walang nakita ang Panginoon maliban sa ating Panginoong Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan naming Diyos sa banal, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na habang kami ay naghahanda sa araw ng Sabat, ay binigyan mo po kami ng napakagandang katotohanan na inyo pong sistematikong ibinigay sa amin sa pamagitan ng three forms of unity at particularly sa Canons of Dordrecht. At napakaganda ng Article 1 na aming pinag-aralan ngayon bilang tugon sa kasinungalingan at sa bulang ebanghelyo ng mga Armenian. Dalangin namin, O Diyos, na bilang mga mananampalataya, pagtibayin niyo po sa aming mga puso ang katotohanan ng Article 1 at sa mga iba pang artikulo ng Canons of Dordrecht at dalhin niyo nawa po kami sa pagkaunawa at sa pagmamahal sa iyong mga katotohanan at kung niyo lamang pong loloobin ay ipagtanggol namin ito ipagtanggol namin ito bilang aming tanging kayamanan sapagkat ang lahat ng ito ay ang aming Panginoong Kristo sapagkat ang aming Panginoong Kristo ay ang katotohanan. Kalugdan niyo nawa po kami sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ingatan niyo nawa po kami sa aming pamamahinga ngayon at palakasin niyo nawa ang aming mga tenga at ang aming mga puso't kaluluwa para sa aming panambahan bukas. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at Happy Lord's Day po para bukas. Salamat po.
Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging kayo po ng mga nasa Skype, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang ating next meeting ay September 2. September 2 ang ating next meeting. Salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pastor,